Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang magagawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Ba? Hindi yata nakakonek ka. Tignan mo nga yung ano natin dyan. Alright! Ayan, sumablay ang ating ano, ha? Yan! Ayan na mga kaibigan! At pumapasok na po ang bagong programa. Hindi ho bagong programa. Muli po, narito naman po ang programang Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, ito po ang ating pong isa na naman pong edisyon. Aha, Tuesday edition ng Balitang Pilipinas Worldwide. Kaya't ako po ay inyo pong bigyan ng pagkakataon na bago ang lahat, syempre, ako po muna ay babati po sa inyo ng makulimlim. Makulimlim na araw, makulimlim na hapon sa inyong lahat. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, pero sa parte lang ho ng sambayang LPA ho natin, nasa parte ng Southern Luzon. Oo, nasa Southern Luzon. Kaya dun sa Northern sa Northern Luzon, Northern, ano ba yan? Yan, medyo dyan
mainit. Siguro mainit. Ano? Kaya, yan. So, kaya ang ating bate ay makulimlim na ulan. Dahil kanina, makulimlim. Talagang makapal ang madilim sa bahagi nga po ng Southern Luzon. Makikita ho natin na madilim. Yan po ay dulot nga po yan ng binabantayan pong LPA. Yan, sa party po ng Eastern of Batanes. Alright, so muli po, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na tayo ho ay magsama-sama sa isang oras po ng ating balitaan at pagtalakay sa mga nasa likod ng balita at serbisyo publiko. Ano po? At wala hong maglilipat. Oo, manatili na po sa inyo pong panonood at siyempre sa inyong panonood wag pong kakaligtaan na i-share ang ating page na ito, DCWG Studio. Yan. Para naman yung inyong mga kaibigan ay mabati din natin. Siyempre, i-like nila, no? At magpadala ng mensahe diyan sa comment section para lumutang ang inyong pangalan at mabati po kayo. Kaya alam nyo, no? Medyo maginhawa para pakiramdam natin, no? Maginhawa, ilang araw din yung naramdaman nating matindi yung init ng araw, kahapon o nung Lunes at nung Linggo, matindi. Ngayon ay ayan, gumiginhawa na naman dahil makulimlim ang panahon at pumapatak ang ano ba yung kanta na yon? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Hindi natin kabisado yung awitin na yun. Ayun. Kaya tayo ho, nagkakape muna tayo. Bukod pa dyan, ang lamig ho dito sa aming studio. Malamig ang aming studio. Kaya kita nyo, lagi na ho tayong naka as long as sleep. Tayo ho, giniginaw, no? Giniginaw ho tayo, kaya nalalamig ang mga palad ko. Nako, sana wag humanlamig ito. Ang mangyari rito kumate. Pag kumakati daw ho ang palad, kailangan kamutin ng papasok. Yan, papasok. Pag sa kinamot mo daw ng papasok dyan, may perang darating. May perang darating. Oo, ha? Ayan. Tuwan-tuwa ang mga bata. Pagdating sa pero talaga ang ating mga apo, nakabantay. Yan, yung pera, pag nabanggit yung ang mga apo. Ito pala, itong mga taga-barangay barangay 59 hanggang 119. Itong araw ho na ito, tumanggap sila ng kanilang social pension. Kaya, nahuli yung kate. Nahuli yung kate ng palad ko. Oo. Nakatanggap po tayo ng social pension dito sa yung bang senior citizen ng barangay 59 hanggang 119, yan, nakatanggap po nga ho ng social pension nila. Yan, kaya yung mga bata nagsigawan. Nagsisigawan dahil na-blow out sila ni Lolo. Na-blow out sila ni Lolo. Ano din yun,
pang merienda rin ho yun, ha? Kaya lang, kapag nag-tricycle ka, magkano pa masahe sa tricycle? 50 pesos, balikan. Naku, nakaltasan na yung social pension mo ng 100 pesos. Hindi naman pala monthly. Ano na pag-alaman natin na hindi naman pala monthly yung twice a year. Ooh. Twice a year? Totoo ba yun? Totoo ba twice a year yun? Hindi ko maintindihan talaga. Gusto ko talagang maliwanagan ang gusto kung papaano binibigay yung social pension. Magkano ba talaga tinatanggap ng mga senior citizen ng lungsod ng Pasay? Oho. Kasi ho, bago ho makatanggap bago makatanggap ang senior citizen, abay, matagal. O yung pala, ganun pala yun. Oo. Ano lang, kung natatandaan ko nga ho, itong huling tanggap ko, February pa mga February pa ho Ngayon, ano na? September na. Tama nga siguro. Talagang totoo nga siguro na twice a year kung tumanggap ng social pension ang senior citizen ng lungsod ng Pasay sa halagang ayan ako, nawala tuloy ako dito. Bakit? Yan ano ko sana yan hanapin muna natin yung yan sa halagang 600 pesos only. 600 pesos pala. Akala ko 600 pesos kada buwan. Yung pala twice a year. Twice a year ang tinatanggap palang social pension. At kapag birthday mo, hindi din pala tinatapat na merong yung birthday gift na 1,500. Hindi pa itinatapat sa birthday. Ano ba yan? Ngayon, si Lolo, si Lolo umaasang may man lamang pambili ng maintenance, kahit hopya na lang at mamon, yun, hindi pa naisabay. Samantalang ang schedule ngayon, yung mga nagbe-birthday ng September, tatanggap nga ng social pension. Hindi pa isinabay yung kanilang birthday gift. Magkano yun? Once a year din yun. 1,500. Hindi pa naisabay. Ay nako, ano ba yan? Baka mangyari ho dyan aanhin pa ang damo kapag patay na ang kabayo. Naku po, yung mga namamahala sa pamimigay ng social pension ng mga senior citizens sa lungsod ng Pasay. Huwag nyo naman pong pahirapan. Imagine. Kaya nga ho, senior citizen na nga kakatog-katog na ho. Kakatog-katog na ang mga tuhod pagkatapos sa halagang 600 piso, halagang 600 piso ay pupuntahan pa sa opisina. Paano kung taga doon ka sa Malibay? Paano kung taga Malibay yung senior citizen? Di kawawa naman si Lolo.
Hindi lang 50 pesos ang babayaran niyan sa tricycle, balikan. Wala namang tricycle sa Malibay. Nako, bakit hindi humaisip ng mga opisyal ng lungsod ng Pasay? Pagawa na ho kayo ng ATM ng mga lolo't lola. Nang sa gayon, sila naman ho ay mabigyan natin ng kasiyahan na withdrawin na lamang. Oo, ipala. Wag naman yun. Marami na ho tayong mga, ang tawag dyan, financial provider. Mga money provider. Money provider ba tawag doon? Ano ba yon? Nako, wag naman ho. Buti pa sa ibang lugar eh. Ang laki na ho ng tinatanggap. Nag-aaway pa nga yung ibang lungsod na nagpapaligsahan. Nagpapaligsahan po sila ng bigayan ng magandang programa para sa mga senior citizen. Yan, sa Taguig, nag-aaway pa at saka ang Makati, nagpapaligsahan sila kung ano maganda, anong malaki ang binibigay nila sa mga senior citizen. Ay, naku po, dito sa Pasay, ano ba yan? Masyado nyo pang pinahihirapan ng mga senior citizen. Hindi nyo maisip na ATM na lang yan, halagang 600 piso. Okay. Okay yan, maganda. Oo. Naalala nyo, halagang 600 piso. Sana naman para malubos-lubos naman ang kasiyahan. Bagamat 600 piso lang yan, wag nang pahirapan. Wag nang papuntahin sa Oscar para lang kunin ang 600 piso, mamamasahe, balikan, at ang layo din ng lalakarin ni Lolo, kakatog-katog na ang tuhod. Buti na lang kasama ang apo, kinakaladkad. Di naman ho kinakaladkad, inaalalayan ng apo ang kanyang lolo dahil iniingatan wag madapa. Ano ba yan? Iniingatan wag madapa ang lolo niya para makarating dun sa opisina ng OSCA at matanggap ang 600 piso na tumataginting. Ayan, panawagan po sa pamunuan ng lungsod ng Pasay, ang magigiting at kinikilala at mga kagalang-galang konsihal. Nako, wala ho bang makaisip sa inyo dyan na magpagawa? I-ATM na lang ho ang tinatanggap na social pension ng senior citizen. Kung minsan nga magtatanong pa tayo para hong mas senior citizen pa yung kausap mo, bata pa sa'yo, tatanungin mo na anong month ba itong tinatanggap namin na ito? Hindi makarinig o nagbibingi-bingihan. Kaya kung minsan naiisip ko, mas bingi pa ito sa senior citizen itong nagbibigay ng pay. Nako. Ewan. Ano ba yan talaga naman? Masyadong yung mga natin, mga kagalang-galang dyan na konsihal, wala man lang mag-sponsor na gawin na lang ho, ATM na lang ho, ipadala na lang ho. Marami na tayong mga money provider ho dyan. Ang dali-dali na ho niyan. Yung mga
pagawa na lang ho, cellphone number lang ho yan eh. Ay mga apo-apo ng mga senior citizen, kayang-kaya hong magpa-register diyan sa ano para hulog na lang ng hulog, hindi na ho. Ewan, bakit ba pinahihirapan ng pinahihirapan niyo ang sitwasyon? Ang dali-daling gawin ho. Bakit ba hindi magawa-gawa? Ha? Oh. Bakit ba hindi magawa-gawa? Naku. Mga pamunuan po ng paano ho ba natin din sila mapupukpuk? Makakalapag. Mga senior citizen na rin yata mga opisyal ng OSCA. Oh, paano natin sila 'di ba? Mapupukpuk. Ha? Kakatog-katog na nga ang tuhod. Ay nako po ka. Kawawa naman talaga mga senior citizen. Oo. Kawawa naman talaga. Oo. Matatanda na, sinasabi natin, ang laki ng pakinabang, ang laki ng mga kontribusyon ng mga senior citizen sa ating lipunan, mga ek na ganyan, pero pinahihirapan ninyo. Pag tinanong kayo, mga suplado pa kayo, mas bingi pa kayo sa mga senior citizen na kumukuha ng kanilang social pension. Hindi lang ho mahirap ang buhay, siguro hindi ho yan tinanggap na senior citizen. Ay, naku po. Patawarin tayong lahat. Patawarin tayo ng ating Panginoon sa ating mga pinaggagawa. Ha? Yan. Galit na tuloy itong aking mga rito. Ayan. Teka muna. Doon tayo nag-umpisa sa nakakasira ng araw eh. Dako ho tayo dito sa low pressure area. Ayan, kaya ho tayo ngayon nakakaranas ng makulimlim na kalangitan. At merong hong mga panakanakang pag-ulan at pagkulog at yan ay dahil po sa binabantayang low pressure area, LPA ng Pag-asa diyan sa parte po ng East of Batanes. At ang southwest monsoon ay patuloy daw po ito na nakakaapekto. Ayan, sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At ito po ay nakikita 705 kilometer is northeast of Basco, Batanes. Ayan. Or 710 kilometer east of Itbayat, Batanes. Ang LPA po ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga panakanakang pagulan. Yan. At thunderstorm sa Cagayan Valley, sa Bicol Region, sa Quezon, Aurora, at Northern Samar. Yan ayon po sa forecast po sa Pag-asa. Ang southwest monsoon or habagat ay yun nga po ay nagdadala po sa atin yan ng maulap na kalangitan. Yan. At maulan, mga thunderstorm sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, yan po yung makakaranas. Zamboanga Peninsula, yan, BARMM, Zambales, Bataan, at ilang bahagi po ng Calabarzon. Yan. Alright, kaya yan ang panahon ho natin, So, sa mga susunod na araw, baka magbago po yan,
At pumasok sa FAR. Oo. Pumasok po sa FAR, sa Philippine Area of Responsibility. At yan, at lalo tayong makakaranas ng mga pag-ulan, no, dahil yung habagat at southwest monsoon ba, oo, yan, ano ho, ay yung southwest monsoon at habagat nagsasama po yan, naghihilahan, at nagbo-bolt in ho yan, Ay, ang sarap po talaga ng kape, no? Lalo na kapag barako. Pag ganitong mga panahon, mga ganitong panahon, talagang nararanasan natin pag ulan-ulan na yan, ang sarap magkape. Ay, nako talaga. Alright. Teka muna. Ano ba, asan pa ba yung aking isang ano dito? Yan. Yeah, nawala na naman nawala na naman tayo. Ayun, wala na nga. Alright. So, ano ba yung ating mga ano dyan? Ating dyan pwedeng pag-usapan na Paul. Tingnan nga natin yung ating mga balita dyan. Ating pong himay-himayin yan. Himay-himayin natin. Ayan, yung ano po, bukas ho ang mapalad ho yung ating mga drivers ho. Ating mga, naku, tingnan nyo nga naman, ang swerte talaga nila, matatanggap na ho nila yung kanilang fuel subsidy. Nako, huwag nyo na hong bigay. Talagang brutal ho hindi naman kasi ay nako, bantayan at i-monitor ho ninyo sa araw-araw na pagbabiyahe po ng mga jeep ho dyan sa lansangan natin. Mapapailing ka talaga, mapapakamot ka talaga, maiinis ka pag sa araw-araw mag-monitor lang, isang araw i-monitor lang yung ruta ng mga jeepney driver natin, kung papaano sila magmaneho, papaano sila pumarada, papaano sila magsakay ng pasahero, papaano sila magbaba ng pasahero. Oo, lahat na. Oo, mapapansin mo talaga, ay nako, wala tayong makitang matino. Oo, wala tayong matino. Kaya napakapalad ho nila. Biruin ninyo. Tatanggap na ho kayo ng inyo pong fuel subsidy. Ayan, ayon po dito sa ating balita, i-release na ho bukas, September 13, ang fuel subsidy. Dahil po sa 10 beses na straight na linggo, yung dahil sa pagtaas ho ng crudo, ng tawag dito, yung petroleum, LPG, yung ating produktong petrolyo. So, ang mga qualified na operator at mga public utility jeepney, PUJ, and UB Express will receive. Tatanggap daw po kayo. Biruin mo, 10,000 piso. While operator of the public vehicle will be given 6,500. Wow naman. Talaga naman napaka nyo. Mahal na mahal kayo ng ating pamahalaan, sa kabila na nilalabag nyo ang prangkisa ninyo. Tingnan nyo, nag-iingay pa kayo, nag-iingay pa,
Nag-wewelga pa. Oh, nagwewelga kayo. Labag sa prangkisa nyo yan. Oh, ang tinatamaan ng inyong pagwewelga, ang naaapektuhan, itong mga estudyante natin. Nako, isipin ho ninyo, kayo ho, may mga anak din ho kayong mga nag-aaral. Wala tuloy masak yan sa kagagawan ninyo. O, di ba? Yun lang ang kayang pamasahe sa jeep. Sa tricycle, parang taxi na rin ho ang tricycle ho ngayon. No? At ang delivery service riders, meron din sila. Bakit kaming mga taxpayer wala? Taxpayer pa naman kami. Yung mga jeepney driver, ano bang binabayaran nila? Meron ba silang binabayaran? Kami ho, regular ho kami nagbabayad. Ang real property tax namin, yan. Monthly ho yan, kung hindi naman quarterly o kaya ay yearly. Pero sila meron sila service delivery service rider will be given 1,200, while tricycle driver will receive, nako, sa sarap ng buhay, 1,000 pesos. Ay nako po. Ayan hindi ho cash yung ibibigay niyan. Nako, baka kusan lang humapunta. Nako, tama lang ho yun. Pang ano lang ho yun. Hindi ho po pwedeng i-withdraw yan. Baka kala ninyo, ibibili nyo yan ng gasolina. Ibibili ho ninyo ng gasolina yan. Ay, naku po. Alright. Yan ang ating pong mga balita ngayong araw po na ito, no? Sabi po, ng Department of Transportation at LTFRB, tinatayang nasa 1.36 million operator ang makakatanggap ng kanilang subsidies. 280,000 ang PUBs, 930,000 tricycle, and 150 delivery service riders. Yan. Wala ang mga regular taxpayer. Sila lang ang meron. Alright. Yan. Ano ho? Okay. So, sa pagtaas din naman ho ng gasolina, apektado din po ang private motorist. Pero kami, wala po kami subsidy. Wala man lang din discount. Walang discount sa gasolina. Napaka naman natin, wala. Hindi tayo mahal. Ayan. Ayan. Eto na lang sa'yo. Ayan. Okay. Alright. At ano ba? Pwede na ba tayong dumako sa ating ano ba yan? Teka muna. Yan, ano ba yung pinapakita mong yan? Yan. Ang ating mga balita, no? Ano yan? Wag yan. Iba. Wag yan. Ano yan? Price, ano yan? Wag yan. Tingnan natin sa iba. Yung mapakipakinabang at mapapakinabangan ng masa. Wag yan. Pili ka. Tingnan maigi. Basahin. Ano yan? Mga budget yan eh. Yan. Ayan pa. Mahirap pa pag-usapan yan tungkol na yan dyan. Masyado lang yan pinaiinit. Yan tungkol na yan sa ano.
Oh, ano yan? Oh. Wag yan, wag yan. Alright, kung ano eh. Oh, ano yan? Ba? Aba, ang Bulkang Taal? Aba? Umuusok pa rin ba hanggang ngayon? At naka-apekto pa ng 36 na estudyante? Oh. Naisugod daw sa ospital. Diyan ho, yung usok ko ng Bulkang Taal. Oh. Sinugod daw sa isang rural health hospital ang nasa 36 na mga estudyante ng Bayorbor National High School at Bayorbor Senior High School sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas. Matapos daw hong makalanghap ng usok mula sa Bulkang Taal. Ba? Umabot sa kanila ang usok doon mula sa Bulkang Taal. At ayun, ano yan? Paano nangyari kaya yun? No? Ayon po sa Department of Health, ang mga bata ay nakumpirmang nakalanghap ng volcanic smog. Oh, mula sa Bulkang Taal na isang uri ng air pollutant na pinaghalong volcanic gas, acid at sulfur dioxide. Diba, no? Delikado ho pala talaga yan. Oo, delikado at siguro nag-iba ang ihip ng hangin, ano? Nasa hangin kasi yan, no? Kung ang hangin ay kung saan ang direksyon yan, ayun, doon tutungo nga yung ano na yan. So karamihan daw po sa mga estudyante ay nakaranas ng hirap sa paghinga. Masakit ang tiyan at binabahing dulot ng allergy. Kaya't nagbabala po ang DOH, maari din daw magkaroon ng problema sa lalamunan at iba pang respiratory infection ang makalanghap ng mga nasabi pong mga ano yung tawag yan, mga uri ng ng masangsang o amoy na yan, yung mga nalanghap na yan, ano? Nagpapaalala ang ahensya sa mga nakatira malapit sa nasa alert sa level 1 pa rin, no? Ang Bulkang Taal. Kung saan ito ay nakakapagtala pa rin po ng rheatic explosion, mga pagyanig at pagbuga nga po ng abo. Ba, talagang ano, no? Nagpaparamdam pa rin ho ang bulkan, ano? Ano? Alright, sige ho. At tayo po ay dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa. Yan, at dako na po tayo. Narito na po ang ating mga ulo ng balita. Malacanang tiwalang makakalikha ng 100,000 trabaho ang MIF. Department of Budget and Management naglatag ng mga plano at sitwasyon kung kailan dapat magpatupad ng price cap ang pamahalaan. Ba ang nangyayari doon SRA nagbabala sa pagbagsak ng produksyon ng asukal sa bansa sa crop year 2023 to 2024. ₱27.4 billion piso COMELEC proposed budget para sa 2024 lusot na sa House panel.
Confidential pa na para sa DepEd, hindi dapat ibigay. Ayon niya yan kay Representative Rosas. Ombudsman umiling sa Kamara na alisin na ang probisyon hinggil sa pag-publish ng audit observation ng COA. Mababang conviction rate ng ombudsman, inalmahan ng ahensya. Red tagging case, di sakop ng ombudsman. Ombudsman iginiit na walang batas na nagpaparusa sa red tagging. Department of Health kinumpirma na 36 na estudyante sa Batangas ang isinugod sa ospital dahil sa usok mula sa Bulkang Taal. Mga kandidato para sa barangay at SK eleksyon na pinagpapaliwanag ng COMELEC, umabot na sa 300. Indian national na wanted sa kasong rape, inaresto ng BI sa NAIA. Dismissal sa siyam na pulis ng Imos, Cavite, hindi agad may papatupad ayon yan sa Philippine National Police. Halos 2,000 katao nasawi sa malawakang pagbaha sa Libya. Tiwala ang Department of Finance o DOF na makakalikha ng 100,000 trabaho ang Maharlika Investment Fund o MIF. Bukod dito, gayon ding makakalikaan niya ito ng 0.07% point na paglago ng ekonomiya kada taon sa unang 10 taon ng operasyon ng kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Malaking factors anya na magpapadami ng trabaho sa bansa na magpapabilis din sa paglago ng ekonomiya ay ang fully operational na Maharlika Investment Fund na may ideal economic backdrop para maingganyo ang mas marami pang investor. Kapag nabayaran na anya ng buo ang inisyal na kapital na 125 billion piso sa unang 10 taon ng operasyon, makakalikha ang MIF ng 0.07 percentage point na ambag sa paglago ng Pilipinas kada taon sa susunod na 10 taon. DZGG. Naglatag ng ilang plano at mga sitwasyon ng Department of Budget and Management, DBM, kung kailan dapat magpatupad ng price cap ang pamahalaan. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, pangunahing dahilan nito ay kung may emergency situation tulad ng mga panahon ng kalamidad tulad ng El Nino at mga bagyo. Sinabi ni Pangandaman na makakatulong ang price cap para maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng produkto at dapat panatilihang abot kaya ang presyo ng pagkain, tubig at gamot. Maaari din anyang ipatupad ang price cap upang labanan ng market disruption tulad ng price manipulation, hoarding sa mga supply para matulungan ang consumer hanggang sa maging matatag na ang sitwasyon. Kailangan rin na bigyan ng ayuda ang partikular na sektor na apektado para maitama ang kakulangan ng merkado. DZGG. Nagbabala ang Sugar Regulatory Administration, SRA, na sa inaasahang bababa ng produksyon ng asukal para sa crop year 2023 to 2024 sa inilabas na Sugar Order Number 1, Series of 2023 ng SRA Board. Ang kabuang raw sugar production ng bansa para sa crop year mula Setyembre 1, 2023 hanggang Agosto 31, 2024 ay tinatayang nasa 1.85 milyong metric ton
na may tinatayang pagbaba sa produksyon ng 10% hanggang 15%, depende kung gaano kalala ang epekto ng nakaambang El Nino phenomenon. Ang kabuang pagbaba naman para sa domestic raw sugar para sa naturang crop year ay tinatayang nasa 2.20 million metric ton. Nakasaad din sa naturang kautusan na ang 100% na inaasahang 1.85 million metric ton ay ilalaan bilang BO domestic market sugar. Maaari pa namang mabago ang SRA ang porsyento ng alokasyon o distribusyon sa ibang klase ng asukal. DZWG. Aprobado na sa House Committee on Appropriation ang 27.4 billion piso na budget ng Commission on Election o COMELEC para sa 2024 National Expenditure Program o NEP. 44 billion piso ang orihinal na hinihingi ng ahensyang Malacanang. Ngunit ito ay binawasan ng 17.4 billion piso. Sa budget deliberation, iginiit ni COMELEC Chairperson George Garcia na ang inaprobohang 27.4 billion pisong budget ay sasaklaw lamang sa May 2025 midterm election kung saan 794 milyong piso sa mga ito ay gagamitin para ipatupad na internet voting para sa mga overseas Pilipino. Inamin ni Garcia na ang binawas na budget ay magdudulot ng kahirapan sa pag-automated ng 2025 barangay SK election at humingi ng supplemental fund sa 2025 budget para tumulong sa pagsasagawa ng lokal na botohan. Tiniyak din ng COMELEC Chair sa panel na nakahanda rin ang COMELEC na mano-manong isagawa ang 2025 Barangay SK Election. DZWG. Hindi dapat ibigay ang request ng Department of Education na 250 million pisong confidential fund. Ito ang naging pahayag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas tungkol sa Intelligence and Confidential Fund na ni-request ni Vice President at Deputy Secretary Zara Duterte. Ayon kay Brosas, very specific ang naturang confidential fund at iba pa ito sa intelligence fund na hinihingi ng Vice Presidente. May mga guidelines at provision umano na sinusunod kung saan pwede lang ito gamitin kapag expressly provided for by the General Appropriation Act o batas na ipinasa kung may budget. Nabatid na sa 2024, may 450 milyong pisong confidential fund request. Ito para sa DepEd at 500 million pesos confidential fund naman para sa Office of the Vice President o BP. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat. Gobyerno umapila sa Court of Appeal laban sa pag-absuelto kay ex-senator Leila De Lima sa isa kanyang drug case. DZWG. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang may bitbit ng balita. Sige nga Sara, i-detalye mo. Kasamang Boyet, umapila ang pamahalaan sa Court of Appeals laban sa pag-absuelto kay dating Senador Leila De Lima sa isa sa kanyang drug case. Kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara na naghain sila ng petition for certiorari laban sa naging desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na ibasura ang ikalawang kaso ni De Lima. Depensa naman ni Attorney Filibon Tacardon, legal counsel ni De Lima, hindi na umano maaaring iapela ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang acquittal ng dating senadora. Subalit, paliwanag ng Korte Suprema na bilang general rule, maaaring hamunin ng naging hatol na nagpapawalang sala sa nasasakdal sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court.
Matatandaan unang naabsuelto si De Lima noong Pebrero 2021 nang ibasura ng Muntinlupa City RTC Branch 205 ang isa sa kanyang 3 kaso. Noon namang May 12, pinawalang sala ng Muntinlupa Court sa kasong illegal drug trading sina De Lima at ang kanyang kapwa-akusado at dating bodyguard na si Ronnie Dayan. Si De Lima ay nakakulong sa Camp Crame mula February 2017 dahil sa mga aligasyon sa droga. Subalit makailang ulit niyang itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Umapila ang Office of the Ombudsman sa Kongreso na alisin na ang provision hinggil sa pag-publish ng audit observation ng Commission on Audit o COA sa budget briefing ng House Committee on Appropriation. Hiniling ni Ombudsman Samuel Martinez sa Kongreso na tanggalin na ang provision sa General Appropriation Act o GAA hinggil sa pagpapublish ng audit observation memorandum. Sinabi ni Martinez ang nasabing hakbang ay nagdulot ng gulo at pagdududa ng isang tao. Umaasa si Martinez o si Martires na ikonsidera ang nabanggit na probinsyon. Sa ngayon, lusot na sa House panel ang panukalang budget ng Ombudsman. Inalmahan ni Ombudsman Samuel Martires o Martires ang umano'y mababang conviction rate ng ahensya. Ito'y matapos mapunan ng ilang kongresista sa budget briefing ang bumababang conviction rate ng Ombudsman. Batay sa datos, mula kasi noong 2020 na nasa 61.2% conviction rate, bumagsak ito sa 26.5% noong 2022. Paliwanag ni Martires na isa sa dahilan nito ay ang batas na ipinasa ng Kongreso patungkol sa jurisdiksyon ng Sandigang Bayan sa pagsasampa ng kaso. Bunsod dito, hindi anya makatuwiran na ibase ang kanilang performance sa kanilang conviction rate, lalo na sila anya ay ang prosecution at hindi mga hukom. Imbes ang conviction rate, tingnan din ang kanilang pagiging epektibo batay sa disposal rate nila ng mga kaso. Umapila si Ombudsman Samuel Martires sa mga individual na huwag gamitin ang kanilang tanggapan para mailusutan ng mga kaso laban sa mga kilalang personalidad na ang basihan lang ay red tagging. Tugon nito ni Martires sa Martires sa pagtatanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel hinggil sa status ng 6 na administrative complaint at 2 criminal cases laban sa ilang opisyal ng NTF-ELCAC na sangkot sa red tagging. Ipinaliwanag ni Martires na walang batas na nagpaparusa sa red tagging kaya hindi maaaring ipilit ang paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Pakiusap ni Martires o Martinez, hayaan na lang ang kanyang opisina na tumugon sa mga kasong karapat-dapat na pag-ukulan ng panahon lalo't hindi na maaring gawing mabilisan ang pagproseso rito. Isinugod sa isang rural health hospital ang nasa 36 na mga estudyante ng Bayorbor National High School at Bayorbor Senior High School sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas matapos makalanghap ng usok mula sa Bulkang Taal. Ayon sa Department of Health o DOH, ang mga bata ay nakumpirmang nakalanghap ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal na isang uri ng air pollutant na pinaghalong volcanic gas, acid at sulfur dioxide. Karamihan sa mga estudyante ay nakaranas ng hirap sa paghinga, masakit ang tiyan at binabahing dulot ng allergy. Babala ng DOH, maaari din daw magkaroon ng problema sa lalamunan at iba pang respiratory infection ang makakalanghap nito. Nagpapaalala naman ang ahensya sa mga nakatira malapit sa Taal na nasa alert level 1 pa rin ang bulkan kung saan patuloy itong
nakakapagtala ng mga phreatic explosion, mga pagyanig at pagbuga ng abo. DZWG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilan. Department of Agriculture umaasang magiging matatag ang presyo ng bigas kasabay ng anihan ngayong Disyembre. DZWG Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet, inaasahan ng Department of Agriculture na magiging matatag ang presyo ng palay at bigas kasabay ng pagsisimula ng anihan ngayong Setyembre at Oktubre. Target ng DA na inisyal na makapag-ani ng 5 million metric tons ngayong buwan. Base sa pagtaya ng Philippine Rice Information System noong Agosto 14, ang inisyal na maaaring palay ay aabot ng hanggang 2 million MT sa katapusan ng Setyembre at 3 million MT sa Oktubre o kabuang 5 million MT. Sa naging ulat ni DA Undersecretary for Rice Industry Development Leo Sebastian kay Pangulong Marcos Jr., sa kabuuan ng second semester tinatayang makakapag-produce na ng mahigit 11 million MT maliban na lang kung magkaroon ng malalakas na bagyo sa nalalabing buwan ng taon. Umaasa ang DA na maaabot ang 20 million MT level para sa national palay output ng 2023. Dagdag pa ni Sebastian na ipagpapatuloy ang pagbibigay sa mga magsasaka ng kinakailangang binhi, abono, biofertilizers, farm machinery, tulong pinansyal at iba pa sa ilalim na Masagana Rice Industry Development Program ng Marcos Admin. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat Tani Capiral. Umaabot na sa 300 kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE ang ipinatawag at pinagpapaliwanag ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang mga kandidating ito ay isinumbong sa kanilang tanggapan dahil umano sa paglabag sa patakaran hinggil sa premature campaigning. Ang mga kandidatong ito ay naitala sa mga lugar ng Bukidnon, Camarines Sur, Cavite, Bulacan, Laguna, Cebu, Cotabato, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Metro Manila. Sinabi ni Garcia na madaragdagan pa ang bilang nito habang patuloy na kinukumpirma ng COMELEC ang mga impormasyon at petisyon na pinapadala sa kanila. Muling iginit Garcia na bukod sa disqualification sa nalalapit na eleksyon, ang mga kandidatong makukumpirmang lumabag ay nagbabawalang maupo sa anumang posisyon sa gobyerno ng habang buhay o kaya ay makulong. DZWG. Na i-turn over na ng Bureau of Immigration o BI sa National Bureau of Investigation o NBI ang isang Indian national na wanted sa kasong rape. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Jacob Manojpul Chimpalakumi o Chimpalakunil, 55 taong gulang. Tinangkaraw ng suspect na umalis ng bansa at sakay sana sa Jetstar Asia flight patungong Singapore nang maharang ng mga immigration officer dahil mayroon itong criminal record base sa database of individual ng BI. Sinasabing subject ang Indian national ng warrant of arrest na inisyu ng branch 220 ng Quezon City at mayroong order na arestuhin ito dahil sa kasong panggagahasa na walang inirekomendang piyansa. DZWG. Hindi kaagad maaring ipatupad ang dismissal sa siyam ng mga pulis ng Imus Cavite na nahuli sa CCTV na nanransak at nagnakaw sa tahanan ng isang retiradong propersa. Propersa? Ayon kay Philippine National Police, spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, rekomendatory pa lamang kasi ang resulta ng investigasyon ng PNP, Internal Affairs Service, at kailangan pa itong dumaan sa Commission on Disposition of Administrative Cases. Paliwanag ni Fajardo, kailangan pa rin na mabigyan ng pagkakataon ang mga akusado na magpaliwanag at
hain ng motion for consideration na bahagi ng due process. Anya, iniiwasan din kasi ng liderato ng PNP na mabasura o mabaligtad kalaunan ang kaso dahil sa kakulangan ng tamang proseso. Samantala, isinailalim na rin sa review ng komisyon ang resulta ng investigasyon sa kaso ng pagpaslang ng nabotas pulis sa minor de edad na si Jimboy Baltasar na biktima ng mistaken identity. DZWG. Pinangangambahang na nasa 2,000 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Libya. Ang nasabing sama ng panahon ay dulot ng bagyong Daniel na nanalasa sa silangang bahagi ng bansa. Maraming mga bahay ang inanod ng tubig baha. Nananawagan naman ng mga opisyal doon sa medical team na magtungo sa Derna City, ang lungsod na labis na sinalanta ng bagyo. Pinalakas naman ang mga nasa pagamutan ng Baida City dahil sa nasabing malawakang pagbaha. Nagpapatuloy na ang ginagawang pag-rescue ng mga opisyal sa nasabing nasanlanta ng bagyo. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. US at Vietnam nagbabala sa sinumang magpapatupad ng puwersa sa agawan sa West Philippine Sea. DZWG. Patrol Report. Si Dance Guillermo magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Nagbabala ang US at Vietnam laban sa paggamit ng anumang pwersa sa pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Sa ginawang pulong ni US President Joe Biden at Vietnam Communist Party Chief Nguyen Phu Trong na dapat ay idaan sa international norms ng mga bansang umaangking sa nasabing lugar. Dagdag pa ng dalawa na dapat ang suportado ng maraming lider ang pagsasagawa ng mapayapang resolusyon sa nasabing agawan. Inilabas ang nasabing pahayag matapos na magkasundo ang dalawang lider na magkaroon ng malalim na kooperasyon ng US at Vietnam. Magugunitang hindi kinikilala ng China ang International Court kung saan sinasakop nito ang buong West Philippine Sea. Ito si Dance Guillermo nagulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Alright, dyan po nagwawakas, nagtatapos ang ating pong mga ulo ng mga balita na nakalap po ng News Department ng DCWG Broadcasting Studio ngayong araw po ng Martes, September 12, 2023. Yan. At tayo po ay nakaraos na po, no? Nakaraos na po tayo sa isang oras nating programa. At dahil diyan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pagsama sa akin sa loob po ng isang oras ng ating programa. Salamat po sa inyong tiyaga, tiwala at pagmamahal dito po sa DCWG kung saan hindi nyo ako iniiwan at lagi kayong nakabantay, nanonood, nakamonitor, yan, sa Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po. Pero bago ang lahat, siyempre, babati po muna tayo. Ayan, si Paring Crispin Lambayan. Hello, pare. Shout out sa anak ko, G. Laureño, Nyapo. Si Dels Concepcion Deli. Ayan, ganda nga po sa ating lahat, DCWG at si Ami Austria. Si Ami Austria laging nanonood to, artista to Oh, ayan. Maraming salamat sa mga viewers, sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa ating pong Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng patnubay palagi sa DCWG Broadcasting Studio. Maraming salamat, Lord. Higit sa lahat sa inyo pong pagtitiwala na ibinigay sa akin at pagkakataon para po ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino
sa pamamagitan po ng paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa ngalan po ng aming news director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Gestura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya muli bukas, alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action, sa alas 5 hanggang alas 6. Ito pong programa nating Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita pa rin po tayo at magkapanooran. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyo gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.